Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ng inyong online judge. Walang iba kundi Judge dyan. Okay guys, for sure magugulat kayo, pero this time sadya to, 'di ba? Kung yung mga nakaraan is nagugulat kayo bakit may upload ng ganitong oras, medyo napaaga. May mga nagko-comment na ganun eh. Halimbawa, na nagkamali ako ng schedule ng upload na nagiging 8 AM. Okay, nagiging 12 AM, 'di ba? May mga ganun eh. Aminin ko, nagkakamali ako sa schedule ng mga uploads natin nitong mga nakaraan. Pero this time sadya to guys. Kasi kung nakita nyo yung upload kaninang 8 PM, oras ngayon is 12 AM ng September 8. Monday na po ngayon, madaling araw na. Pero kung nakita nyo yung upload, kung naabutan nyo or kung napanood nyo yung upload kaninang September 7 ng 8 PM, it was Balakid vs Lanceta. 'Di ba? Kung sino yung mga nakapanood, Balakid vs Lanceta yun. Unfortunately, na-review ko na yon before episode 260 something. So pamalit lang to. Pamalit lang. Episode 1165 yung Balakid vs Lanceta na uploaded kaninang 8 PM ng September 7. Ngayon naman, itong Ronan vs Fortune na re-reviewin natin, episode 1165 pa rin. Okay? So pamalit lang to guys. Sorry kung unaware ako na na-review ko na yung battle na yun, kasi sabi ko nga, kung napanood nyo, kung naabutan nyo yung upload kaninang 8 PM, isa sa mga nabanggit ko doon is wala nag-request nun. Wala nag-request ng battle na yun. Parang na-pinpoint ko lang habang nagre-review ako nung isang battle, na-review ko lang na na-pinpoint ko lang na sabi ko parang gusto ko siyang panoorin. Parang ganun lang. Wala talagang totally nag-request ng battle na yun. So sabi ko, why not panoorin ko, reviewin ko. Pero ayun nga, unaware ako na napanood ko na siya before. So, sa dami ng na-review ko ng battle sa ilang taon nating everyday or every night na upload, 'di ba? Hindi nyo rin ako masisisi. Pero syempre, it was my fault, hindi ko na check. Yun lang. Sorry guys. Sorry. So, burado na yun ngayon guys. Kung napapanood nyo to ngayong mga 1 PM or 1 AM, kung napapanood nyo to ng 1 AM, for sure, nabura ko na yung episode 1065 na Balakid vs Lanceta. And ito na yung 1165 ngayon. 1165 ngayon. Sorry ulit. Okay? So, Ronan vs Fortune ng Motus. Hanap muna ako ng mga maikling battles kasi for sure this week will be sa work, feeling ko mahahassle ako this week, kaya try natin mag-review ng 3 ngayong madaling araw para itong vid na to na Ronan vs Fortune, para sa September 7 pabalik tayo, may utang ako isang video. Then mamayang 8 PM naman ng September 8 isa ulit, tapos for Monday yon, then Tuesday kailangan din makapagpondo ko nun. So ayun lang, grabe, kailangan ko magsipag ngayong madaling araw na to. Kaya pili tayo ng mga maikling battles lang, pero syempre re-review natin siya ng maayos pa rin. Okay, so Ronan vs Fortune, balik na tayo, back to the ball game. So bakit Fortune
Ronan vs Fortune yung papanoorin ko kasi 'di ba nung mga nakaraan may nag-request ng battle ni Fortune. So sa mga ano yun, sa FRBL. So sabi ko, why not ituloy ko yung mga battles ni Fortune dito sa Motus. So ayun lang, parang nagkaroon lang ako ng thoughts na ituloy ko yung mga battles ni Fortune dito sa Motus, kaya ito na lang. And fortunately, nakita ko mga maikling battle lang, kailangan nga natin ng maikling battles lang ngayong week na to. Pero bawi ako, marami pa akong hindi napapanood, marami pa akong hindi na nare-review sa flip top, pero ayun. So far, kailangan lang natin ng pondo sa ano natin, sa channel natin, and linya pa rin naman sabi ng isang nag-request, mga battles ni Fortune. Pero FRBL lang sinabi niya noon. Pero ayun, itutuloy ko na kung sino man yung nag-request noon, itutuloy ko na yung mga battles ni Fortune para sa'yo dito naman sa Motus. So, huwag natin patagalin to. Ronan vs Fortune game. Ang Fabulous 5, pakinggan natin. Game. Sinearch kita sa YouTube. Ang lumabas, sasakyan. Oo, yun resulta par pagpindot sa enter bar pero kulang pa andar. Dahil parang... Wait lang. Unang linya pa lang, no? Sinearch kita sa YouTube, ang lumabas, sasakyan. Di ba yung battle niya yung debut battle niya? Sino ba yung debut battle niya noon? Basta kaka-review lang din natin noon. Di ba? Parang pagka sinearch kita, ang lumabas, sasakyan. Yun din yung sabi. So, naano ko lang, napagdugtong ko lang. umusad, tong Fortuner ay kinailangan pa ng ara. Pero kung tumanang napili mo na biyahe, kakapusin ka lang sa letra. Ronan, okay. Na kahit yung SUV ay maging USB, kakapusin lang ang memorya. Kaya what's up, Fortune? Ito'y tonsing ng himasok. Patunay na walang maswerteng pusi pag nahawakan na sa batok. Pagkahablot, tatawanan. Pag tripan pa no doubt. At hindi kita titigilan hanggat hindi pa tapos mag-shoutout. Kaya shoutout sa mga umaasang mananalo to. Yung multi niya nahuli ko. Yung termino mo unico. Yung unico, iba ito. Pakinggan mo, hindi ito. Yung monico, SUV nga sabi ko, nang mamekanik ka ng mekaniko. Oh, overman yung flow nang makitang umilalim. Hinailangan pa si James para tapusin at yun yung band sa magandang angle. Ngayon hulaan mo kahantungan ito. Ngayong Russian roulette ang i-trigger. Tignan natin kung masasalba ka ng swerte ngayong puno na yung revolver. Kasi siya, si Fortune, tila swerteng pinanlalaban, maswerteng gagatasan. Dahil nasa lugar ka kung saan pinagtatawanan ang ganyang pangalan. Parang panandalian na aliw, mas malalasan na kadiw. Kasi kung siya yung Fortune teller, di ba siya ay tinuturing na baliw? Kaya tigilan mo kami sa pangalang sa paboritong Yossi mo nahanap. Oo, nakita mo yung Fortune pero hindi ka naka-jackpot. Na kahit Yossi lang gamitin, makikita pagka-dope. Oo, nakita niya yung Fortune pero ikay walang makikita pa na hope. Tangina mo. Napanapo sa laro. Nang makitang sakit lang naging dulot ngayong sinubo ko sa'yo. Galing. The fuck. Tanginang galing ni Ronan dito. Alam ko huling battle na napanood ko si Ronan, ano pa FRBL 1-up 5. 'Di ba? 5 ba? 5 kasi yung 6 sila sila Vicente na yun 'di ba? Finals na nga ngayong September 20, 'di ba? 5, alam ko 5. Laban niya kay I think hindi ko na matandaan. Basta kay Val. Naglaban ba siya? Basta 1-up 5 'yun, 1-up 5. Yun ata yung huling panood ko kay Ronan. And ang laki ng improvement, puta. Laki ng improvement ni Ronan. Ang ganda ng laro niya dun sa nameplay. Yung nameplay niya sa Fortune, ang dami Fortune, nag-umpisa sa Fortuner, Toyota Fortuner, Fortune na yung pinakahuli naman yung Fortune na Yossi, tapos nilaro niya sa Hope, tapos yung Fortune Teller, 'di ba? Ang dami niyang laro dun sa yung nameplay, sobrang dami. And sa dami rin ng napanood kong battles ni Fortune, I think si Ronan yung nakagawa ng ganong effectiveness, 'di ba? Tsaka yung multis, hindi mo pwedeng hindi iskuran yung multis ni Ronan doon. Tangina, ang solid. So eto
sa tingin ko, sa lahat ng battles ni Fortune na napanood ko sa FRBL, I think si Ronan yung pinaka nagbigay ng pinakamalakas na kailangang talunan. Diba? Don't get me wrong guys, malalakas naman yun ng mga nakalaban ni Fortune sa FRBL, 'di ba? Andun si Nasha ba 'yan? Ano ba pangalan nun? Basta yung nag-choke. Basta malupit din yung ano na yun, MC na yun. Si Sisik nandun. Basta marami pa. Magagaling yun. Hindi ko dinidisregard yung naging battles nila. Magagaling yung obra nila nun. Nagkaroon lang siguro ng lapses, 'di ba? May kulang lang, pero sa tingin ko itong round 1 ni Ronan yung pinaka effective sa lahat ng battles ni Fortune na review ko. So sobrang tindi ng round 1 ni Ronan, and mapapalaban talaga si Fortune dito kung paano niya lalagpasan yung ganong kalakas na Ronan. Tangina, multis, nameplay, iba't ibang angulo, ang ganda ng mga napasok niyang references doon, 'di ba? Yosik, sasakyan, fortune teller, galing, 'di ba? Sobrang napahanga ako doon, props, and believe ako doon sa naging round 1 ni Ronan. Tuloy tayo, Fortune. Yo! Check. Unang laban ko sa Motus. I know that I am new. Pero kahit lamang ka sa karanasan, I will fucking F you. Tila birthday sex ng 21 naman ang gagawin sa venue. Pagkat ako naman ngayon yung sisibak ngayon sa aking debut. Ako'y dumaan sa proseso. Teka. Parang narinig ko na yung sisibak debut. Hindi ko na matandaan kung kanino, pero parang familiar sa akin yung linya na yun. Hindi ko lang ma-pinpoint kung kanino ko narinig. Sex ng 21 naman ang gagawin sa venue. Pagkat ako naman ngayon yung sisibak ngayon sa aking debut. Ako'y dumaan sa proseso. Sa tryouts nag-went through. Habang ikaw ay veterano na sa pagiging lame shoe. Aware naman na kung mas may experience ka sa game through, pero baguhan lang din si Gonong pinabagsak si Gentro. Kaya Motos game, na fuck that. Sapak na agad. Wala nang sayang na titik kahit Pebrero ngayon, pumas lang ang laman ng isip. Hindi ito yung typical na Valentine's na nakasanayan mo't hilig pagkat ako'y wawasak ng puso ngayong buwan ng pag-ibig. Yeah, I'll break your fucking heart. Magpakagore ang flex. Ikaw yung kayamanan, ikaw din yung mapa. Sa dibdib mo mismo iguguhit yung ex. Treasure hunting ng pirata aking storing na set. Pagkat uubusin ko laman yan pagka open ang chest. Ano, hindi mo na-gets? Reference? Bobo ka kasi. You had some boring skills. Di mo ko kaya kahit mag-practice ka ng 40 years. Ngayong nag-take siya ng fortune. Some of you called him ill. Pues papatayin to nang malaman nyo na smoking kills. Time. Okay, atay tayo dyan. Pero round 1, malinaw, Ronan yun. So, ano lang, mabilis na explanation lang para sa round ni Fortune. Sa tingin ko, hindi naging enough yun para matalo yung ganong content ni Ronan. Diba? Hindi talaga enough yun para sa akin. Solid yung round 1 ni Ronan. Hindi mo pwedeng disregard yung mga skills na pinakita niya, yung content, yung references, yung nameplay, diba? Kasi iba't iba yung yung iba't iba yung naging atake, iba't iba yung naging approach ni Ronan sa round 1 niya. And para sa akin, sobrang effective talaga ng ginawa ni Ronan para kay Fortune. Kumbaga napag-aralan niya si Fortune sa round na yun, at lahat ng binitawan niya pasok talaga. Solid yun, Rons. Tangina, solid yun. 10 points para kay Ronan. Ganon ako kabilib dun sa pinakita niyang round 1. Sana rounds 2 and 3 ma-maintain niya. Then kay Fortune, siguro para sa akin hindi naging enough yung round 1 niya, kasi sa tingin ko hindi na overpower talaga ni Ronan yung round 1, and sa tingin ko malakas naman yung round 1 ni Fortune, but unfortunately it wasn't enough to beat round 1 of Ronan. Ganun lang. Naka 4-bar set si Fortune, tapos hindi ganun ka-effective yung mga binitawan niyang angulo, and yung mga punchline is hindi rin masyadong tumatama.
Ganun ko siya napakinggan. Okay? Round 1 is 10-7. Malayo yung agwat, pre. 10-7, Ronan. Round 2. Ronan. Nakatatlong panalo na sa Floodway. Okay. Oo, lahat yun nakuha mo. Kabobohan ko nga angle mo. Kasi lahat ng undefeated doon sa Flood, talunan sa ligang to. Aray. Pero siya'y galing ng Shit. isda. Video Tangina. ba't ang tinangkilit? Oo, tinalo mo doon si Atoms. Kasi lamang ka lang sa edit. Oo, kaya kanila naging bet. Agwat ng vid, ibang iba. At kaya't mabilis ka na mag-gets. Lahat ng punchline mo, nakaka-caps lock pa, madaya. Mas balikan natin yung tagpo kung saan ka nga nasanay. Ang titirahin naman yung Fortune na ngayon nanonood sa kanilang bahay. Hoy Fortune, alam kong hindi na bago yung tagpo kung saan ka unang lumingon. Ang pahirapan ka sa video na parang poverty porn. Pero ibahin natin yung pintas. Sa laro na sigurado, pakinggan mo ang bigkas habang ako mukha ng video. Tignan ko makakaligtas ka sa makabago na The Jigsaw. Ngayon ikay nakakadenat, may lagare, paano ka makakaalpas? Kung wala pang lagaring na dikit, ngunit may ngipin ng kumakaskas. O ang lagare ay ilusyon, dyan sa videong naka-on. Pagkat ang naririnig mong pangil ay ang mga nakapaligid na leon. Kaya walang makakapigil. Pagkitil ko dyan sa battle, tamang video ba't yung angle? At para hindi na mahirapan tong si Sight, ako na naglagay na subtitle. Pero ikakat ko na yung vid, kasi baka bumawas pa sa puntos. Kasi paano pang mapapanood to ng Fortune kung ngayon ko na tinapos? Kaya't pinutol ng maayos yung napili mo na sound. Kung flow mo ilalaban ng dating sa akin ay drowned. Na siya yung manghuhula, pero kitang ako yung may clear na rounds. Time? Yung banat kay Fortune. Okay. Ito, sige. Round 2 ni Ronan, para sa akin, hindi kasing lakas ng round 1. Siguro sa sa reference, I think sa reference na napili, doon nagkatalo. Kasi yung reference ni Ronan sa round 1, para sa akin, siya madali siyang ma-absorb, madali siyang maintindihan, at saka siya open angle siya, open reference siya. Gets nyo? Sa round 2 ni Ronan, para sa akin it was a close reference What do I mean sa close reference? Kumbaga, yung napili ni Ronan na angulo para kay Fortune, yun si Fortune before mag-live bat. And sa tingin ko, wala namang masyadong nakakaalam about dun sa... Ewan ko sa akin lang Ako kasi, to be honest, hindi ako masyadong aware sa video bot na sinasabi. Alam ko lang, familiar ako sa Dahagda kasi dun nga galing sila Atoms. 'Di ba? Familiar ako dun. Pero sa tingin ko, marami ring familiar sa Dahagda pero hindi alam na ganun yung patakaran dun, 'di ba? Ako naririnig ko lang kasi yun. So, sa tingin ko, yung napiling angulo ni Ronan sa round 2, effective siya at some point, hindi rin siya effective at some point. Parang 50-50. Unlike sa ginawa ni Ronan sa round 1 na sobrang epektibo. Lahat ng hakbang, lahat ng angles, lahat ng reference na ginamit niya, sobrang epektibo din. Pagdating sa round 2, syempre, I was expecting na kasing level, no? Pero yung aggressiveness, pati yung intense delivery, nandun pa rin. Pero the content, yun yung medyo nawala. 'Di ba? Kasi yung content tsaka yung reference dapat, 'di ba? Intact yun ma-deliver mo yun na maayos. And yes, na-deliver naman ng maayos pero kulang, 'di ba? Yun lang naman sa akin. So it wasn't enough to be on his round 1 level. 'Di ba? Ibang level yung round 1, sobrang effective nun. Sa round 2 naman 50-50. May effective, may hindi. So, ito yung chance naman ni Fortune na makuha. So, tignan natin. Yo! Game. Katandem niya, si Grey Matter. At medyo gumagaling lang to pagkasama siya kung inyo ring natimbrihan. Sinusuplayan ka ng alien. Amerika sa Area 51. Oo, bitch ka ng Grey Matter. Hindi ka MC malamang, ikaw yung Gwen sa Ben 10 kasi side character ka lang. Okay. At kung mahina ka ngayon, dapat bang maggulat sa mga tuuntun yung laban ko ang nagpabuhat
Nawalan ka lang ng partner, lakan ng nasulat, tinanggalan ng gray matter, nawalan ng utak. O, di na gets, oh. Pang matalino kasi yung bars. At di ba, sumali ka ng pedestal dati, doon siya ay nag-focus, kaso laglag sa unang round sa tournament ay bonus. Total banu ka rin naman, tsak na di yan bogus na ikaw yung first round badang ng pedestal sa motos, gago. Pero kahit okay, meron lang akong nasilip doon. Parang ano? Parang yung flip top, 'di ba? Pag nabanggit sa line yung flip top, matik ang karime nun, hip hop at 'di ba? Ganun eh. Parang madalas 'yun pag nabanggit yung flip top, parang mag-expect ka na siguro ang karime yan hip hop. 'Di ba? Kaya nga may mga rebat na ano eh, na tangin na 2025 na nirarime mo pa rin yung flip top sa hip hop. 'Di ba? May mga ganong rebat, 'di ba? So ngayon dito sa motos, pag nakarinig ako ng bogus, ng hocus pocus, 'di ba? Parang ina-expect ko na tangin na sa motos siguro to magra-rhyme. 'Di ba? So sa part na yon hindi naging creative. I mean sa linya na yon hindi naging creative si Fortune kasi nung nagbanggit siya ng bogus, parang na-expect ko na siguro magra-rhyme to sa motos, which is nangyari nga. Pakinggan niyo yon. So ayun lang, sa part lang na yon, syempre common na yung ganun eh. So sa ang hinahanap ko, saan niya kaya i-rhyme yun? Magiging creative kaya si Fortune sa part na yun. Pero yun nga, nag-fall pa rin sa motos na rhyme. 'Di ba? Yun lang. Round sa tournament ay bonus. Total banu ka rin bonus, naman. Diba? Tsak na di yan bogus na ikaw yung first round badang ng pedestal sa motos, gago. Pero kahit tournament man yan o hindi, dapat di ka na lumaban. Sa 98% na MC ng motos na mga tanga, ikaw pa rin yung top 1. Kaya shoutout Atoms at Cygnus. Sali kayong pedestal ngayong taon. Kung sa inyo bala kong humarang, panoorin nyo ako magkampiyon sa pedestal. Kahit di ako sumalang, gago. At ikaw, okay, matagal ka na. Linya na yun ni Linya na yun ni Cripply, 'di ba? Ako yung unang isa buhay champ na hindi sumali ng tournament. So, parang nagaya na lang din yun. Kung sa inyo bala kong humarang, panoorin nyo ako magkampiyon sa pedestal. Kahit di ako sumalang, gago. At ikaw, matagal ka na sa motos kumakamada, pero hindi ka pa rin tumatagos. Ako sa motos di pa ako kilala, kaya di ako malalaos. Kaya shoutout sa inyong lahat na nanonood. Puro parody lines ba? Pues hindi naman sa pagiging pabida. Sinubukan ko lang yung mga wak na ginagawa nyo sa liga. Ikaw mag-spit ka na ng mga pantanga mo na linya. Okay, nakabawi. Pero even hindi ito yung in-expect kong Ronan sa round 2, sa tingin ko Ronan pa rin yun, guys. Sa technique na pinakita ni Ronan. To be honest, hindi iyon yung Ronan na in-expect ko sa round 2, but hindi mo siya pwedeng ibaliwala eh, 'di ba? Kasi malakas yung round 1, pero malakas pa rin naman yung round 2. Hindi lang naging enough para pumantay sa round 1 niya. And then, sabi ko nga, chance ni Fortune na makuha yung round 2, pero nakita niya naman yung naging performance ni Fortune, iba, 'di ba? Iba yung naging performance niya. Although nakabawi siya dito sa performance sa round 1, sa tingin ko hindi pa rin enough eh. 'Di ba? So yun lang. Round 1 10-7, round 2 9-8. Bumaba si Ronan pero umangat naman si Fortune, pero kung pagtatapatin mo, lamang pa rin si Ronan doon. Ganun ko siya nakita. So 19-15, tama, 7 and 8. Rounds 1 and 2 Ronan ko na ibibigay yon. Round 3. Kung si Six Threat 60, eto namang daw si Fortune 40. 40. Tangina neto nang gagago. Fortune. Tangina mo, Fortunado! Kasi siya'y galing ng Iloilo. Kaya't feeling banta na rin yumari. At kung binansagan ng sarili mo na 40, it means wala ka sa kalahati. Oo, may 3 ng panalo at di pa nga nabibigo. Pero kung may 4 ka na T, sobrang dumi mo maglaro. Pero kung 40 man ni 40, tatanggapin pa ng bukan. Kung yan lang ang paraan, masabihan ka lang na technical. Kasi si Semper, sinabihan niyang galing rhyme zone yung lika.
Oo, yan ang binintang neto. Pero laban niya kay Atom, sinabi niyang say 3 steps ahead na parang traveling. At sa GL nga nahango, kabubuan itong rapper ang nasilip ko sa duelo. Kopyang rhyme zone daw si Semper ay galing flip-top mga katamo. Kapabisaya ni Nakawan, daig pa traidor. Pilit niya pang ini-stretch, akala niya invisible. The thing is, nagapoy man mga linya, yan ay hindi Fantastic Four. Okay, ang ganda ng reference, no? Dating, invisible, stretch, stretch, invisible, tas apoy. Diba? For Fantastic Four yung reference. Kasi mga sumuporta sa iyo galing flip-top mga katamo. Ulitin natin. Bisaya ni Nakawan, daig pa yung reference pilit niya pang ini-stretch, niya invisible. The thing nag-apoy man mga nag-apoy. linya, yan ay hindi Fantastic Four. Galing. Kasi mga sumuporta sa iyo tol, puro peke ang pagtutulak sa pabor na pahirapan yan. Tung umastang tirador, eto'y high five nang. Malamang sa pagbagsak ng 4, yan ay okay lang. Kesa pinakita nyo na fortune, tila binasag ang imahe. Kasi skill sa aming nilalaban at hindi na base lang sa swerte. Kaya tinapos ng maayos sa napiling kasunduan. Kasi kung yan man ang will ng fortune, ito'y hindi mo nahulaan. Galing! Yo, check! Ang lakas ni Ronan dito. Sobrang nag-evolve. Sobrang nag-improve yung Ronan na napanood ko ngayon sa napanood kong 1 up 5. Yun lang. Then yung round 3 sobrang bawi. Rounds 1 and 3 parehas. Round 2 yung pinaka worst para sa akin kasi iba nga yung angulo, iba yung reference na ginamit niya doon. Close angle yun eh. 1 and 3 sobrang buka yung nun, sobrang open ng angulo na yun, kaya no doubt guys, Ronan yung 1 and 3, diba? I mean, solid yung 1 and 3 ni Ronan. Score, kailangan ko na scorean ko na 10-9-10, that's 29 points for Ronan, perfect 10 para sa akin yun. Ang galing ni Ronan doon. Solid yun tol. Fortune, pakinggan natin. Hindi ko na isa-isahin. Sobrang tuwa ako dun sa performance ni Ronan sa round 3. Laban niya kay Tolit sa FRBL. Nirime niya yung tolongges sa weakness. Damn, pero pwede pa yun, pwede. Ito matindi. Nirime niya yung ginagawa nito ni Sir sa manatili ka sa quarters. Damn! Sobrang solid naman ng mga sinaulong line. Congrats, expert ka na sa dulo rhyme, bobo. Gusto mo multi? Pues putang ina mo. At the same time, Pacquiao, magmamarka sa'yo sulat ko. Plain black tattoo kung patigasan ako'y bakal na and they can't argue. Papakitaan ko to ng iron sight. Aimed right at you, bang! Sabog! Aking playstyle brand new, parang XBet1. Aking game my value. Malulugi tong kalaban, ask M-Zite, that's true na di mo ko afford ka beef boy A5 Wagyu. Ganon magmulti, hindi yung tatanga-tanga ka dyan. Sa motos meron na namang dahag da represent. Sa pangarap mong makabalik dito, ako magpe-prevent. No vilus pero pang pedestal ang aking present. You'll see this fortune grow kahit charity event. Kaya tumira ka na kung may natitira pa. Fucking empty every dose. Magpakahay ka na't lahat ibabagsak. That's how it goes. Kit magbato ay dehins dope. Kit magdamo ay dehins goat. At kahit na ako yung fortune, you're the ones getting smoked. Ang time yung banat, Ronan. Para sa laban. Go. Okay, ayun. Malinaw. Fortune, hindi ito yung Fortune na ina-expect kong babattle dito sa Motus kasi syempre undefeated siya, 'di ba? Undefeated siya sa FRBL, tapos napapanood ko 'yon, na-review ko 'yon. Solid eh. So ako, I'm expecting na mas solid yung pakita niya dito, 'di ba? Andito na yung kumbaga ibang liga na eh. So kailangan niya magpakitang gilas pa. And sa tingin ko, hindi ito yung Fortune na ina-expect ko. Kasi nabitin ako dun sa pinakita niyang performance. So, hindi ito yung Fortune na ina-expect ko. Yun lang.
So, all 3 rounds, Ronan. Bibigay ko kay Ronan yun. No-brainer na yun, guys eh. Sobrang linaw na nakuha ni Ronan all 3 rounds to. So, hindi na natin kailangang pahabain pa yung judgment natin. All 3 rounds, Ronan. 7-8-7. 7-8-7 yan. That's 29 to 23. All 3 rounds, Ronan. No, Venus 5. Sa high voting. Magingay. Pero yun, ang boto ng Murado, 2-1. Uy, 2-1. Magingay. Para kay Ronan. Shoutouts kay Fortune. Tong ina 2-1. Talaga? Judges. Pero sa almost Sa akin, para sa akin, ano yun, malinaw na Ronan yun. 3-0 yun. Para sa akin. Inware, pati sa Street Smart, pati kay Fortune. Yo, shoutouts kay Ronan, congrats tol. So, shoutouts sa Outman Hooper. This list ko, Ate Nagsusumamang si Ronan. Da Vinci, binoto ko si Ronan. Round 1, para sa akin, mas lumamang si Ronan doon. Very slight lang. Sa round 2, tabla. Nagustuhan ko yung subtitle na nilabas ni Ronan, pero hindi siya hindi ko masabi na nagamit niya ng mas maganda Okay. punchline na yon. Sa round 3, para sa akin, lumamang ng konting-konti si Fortune, pero konting-konti lang. Binasi ko na lang kung sino mas lumamang dun sa dalawa pagdating sa all 3 rounds. Para sa akin, feel ko mas lumamang si Ronan, pero konting-konti lang, kay Gaib lang. Okay. Ako na siguro yung bumoto kay Fortune. Siguro mas lamang na sa akin sa sulat si Fortune para sa akin. Pero on para pareho yung ano nila, yung delivery nila. Pero mas preferred yung sulat ni Fortune, so all rounds Fortune. Okay. Bigla ang judge. Yun, para sa akin kay Ronan yun. Sa tingin ko nanibago si Fortune sa crowd kasi Motus. Pero hindi kasi siya hindi kasi siya ganun sa FRBL kaya parang nabigla rin ako. Parang naging less aggressive siya. Yes, totoo yun. Ito Totoo yun. overall na to kasi Totoo yun. sorry. Kay Ronan naman, naging mas relevant para sa akin. Yes, Kaya, totoo. para sa akin, overall, Sobrang effective. kay Ronan yun. Sa tingin ko si Fortune kailangan pa mag-adjust para sa ganitong klaseng crowd sa Motus. Let's go, Shane yung show, may palagi. Yun. So, agree ako sa naging judgment ni MJC kasi yun nga nakakapanibago na ganun lang yung handa ni Fortune, di ba? Yun lang. So, nagustuhan ko lang yung judgment niya kahit overall punto talaga yun. Di ba? Yun lang. So, again, itong battle na nireview natin ngayon is pamalit lang po dun sa 1165 na uploaded kaninang 8 PM. So, kung mapapanood nyo to mamayang 1 or 1:30, I don't know kung anong oras ko siya ma-upload, episode 1165 pa rin siya. Pamalit sa Balakid vs Lanceta na na-review ko na pala episode 260 plus. Okay? Ngayon, battle ulit ni Fortune, papanoorin natin another. Ito naman, yung re-reviewin ko naman mamaya right after this. Yun naman yung pang 8 PM mamayang gabi. Okay? So, yun. Nagkaroon lang ako ng utang sa channel natin. Ayoko kasi magkaroon ng puwang, 'di ba? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.